Welcome back dito sa channel natin. Magbibigay tayo ng update sa iba't ibang mga projects na ginagawa ngayon dito sa North EDSA. As usual, after almost 7 years, hindi pa rin tapos ang Common Station Project. Pero ayon pa sa Department of Transportation, sisikapin nga nila na maghanap na ng bagong kontraktor na tatapos sa proyektong ito. Abangan natin yung bidding process na gagawin ng DOTR at kung sino ang mapipili na kontraktor. I suggest para madali, EEI na lang tsaka DMCI kasi sila naman yung may experience na sa paggawa ng mga train stations. Ang EEI ang gumawa ng MRT3 at gumagawa na rin ngayon ng MRT7. Samantala ang DMCI naman ang gumawa ng East Extension ng LRT Line 2. Ito yung huling ginawa ng contractor bago pa sila ma-terminate yung hagdanan dito sa gilid. Dapat sana may hagdanan din dito. Ito na pala yung footbridge dito sa North EDSA na nilagyan na ng bubong. After so many years, may canopy na rin ang footbridge dito. Dito naman sa West Avenue, tuloy-tuloy pa rin ang progress ng Turnback Guideway Project ng MRT7. Ito ang magiging extension ng linya mula doon sa last station sa North Avenue. Didiretso dito yung mga tren para mag-standby bago pa babalik doon sa station. Mahaba din itong Turnback Guideway ng MRT7. May bago palang itatayo na volleyball court dito sa West Avenue, ang Ribisco. Ang bagong project nila na tinatawag na Arc Central, abangan natin yan. Sana gawin na lang stadium. Ito na pala ginagawa na yung poste ng MRT7 dito sa kanto mismo ng EDSA at West Avenue. Yan yung dadaanan ng linya patawid dito sa kabila. Ayan, ipapakita ko sa inyo itong bagong lagay na canopy dito sa footbridge. May mga ikinabit na rin na CCTV. Ang cute talaga nitong hagdanan dito sa gilid ng Common Station. Paano magkakasya yung mga tao dyan? Lalo na at ito ay last na station. Marami ang sasakay at bababa. Dito naman sa side na to, nag-iba naman yung orientation ng canopy. So imbis na pag ganon, naging pag ganon. Hindi pa papasok yung ulan dyan? Anyway, ang mahiwagang tanong, magkano kaya ang budget dito sa proyektong ito? Ayan, at nadugtungan na nga yung canopy hanggang dito na sa Sky Garden ng SM North EDSA.
Ayan dito meron namang pag ganon, yung isa naman pag ganon. Anyway, ito na ang ongoing pa rin na progress ng MRT7 North Avenue Station. Ito ang Station 1 ng MRT7. Iko-connect yan dito sa Building B na connected naman sa Common Station. Ang North Avenue Station mukhang diretso na i-connectin sa Sky Garden ng SM North. Isa lang ang modern design dito sa North EDSA Mega Projects, ang bago na SM North EDSA Busway Station. Anyway, pwede na yan kahit papano, may bubong na rin ang North EDSA footbridge. Hindi na mababasa at mainitan yung mga commuters na tatawid dito. Wow, ito na pala yung bagong Trinoma Mall Extension na i-connect dito sa Common Station. Mabuti pa to, mabilis ang progress. Ayan, makikita naman natin meron ng escalator. Mauuna pa yata ang mall na matapos bago pa ang Common Station. Ito kasi yung naging problema ng Common Station Project. Ang viaduct na dadaanan ng LRT Line 1. Yung doon sa dulo, hindi magkatugma. Mas mataas itong ginawa nila na bagong viaduct, kaya pala hindi mai-connect doon sa linya ng LRT Line 1. Yan ang magiging problema ng bagong kontraktor na gagawa nito. Kaya naman nasabi ko kanina na dapat yung may experience na sa paggawa ng mga train station ang gagawa nito. Ito na pala yung bagong entrance mula dito sa EDSA, papasok ng Trinoma. Medyo mataas din ito, pero at least meron namang dalawang escalators. Ito na yung magiging daanan ng mga tao kung sakali man na isara na yung North Avenue Station ng MRT na connected sa Trinoma. Ang plano kasi isasara na ang North Avenue Station at hindi na gagamitin bilang station kapag natapos na ang Common Station. Pero pwede pa namang magbago ang isip ng MRT3 management. Sa tingin ko pwede pa rin namang gamitin, marami pa rin bababa dyan. Ayan, pagpasok nyo, diretso na dito sa bagong landmark. Baka next year pa masimulan kung meron ng mapili na bagong kontraktor. Ayon pa nga sa Department of Transportation, 2028 pa ang timeline nito na matapos, lalo pang tumagal. Mas dumami na pala yung mga food outlets dito sa may Trinoma landmark. Meron pang food court dito sa second floor.
Ayan, hindi pa nga fully occupied yung mga commercial space dito. Pero maluwag din dito at mayroong mga upuan at mga lamesa. Sarado pa rin itong North Avenue entrance. Ginagawa kasi yung MRT 7 station, pati na yung bagong Trinoma extension. Ayan, nandito na tayo sa may atrium. Ongoing na rin ang renovation ng buong Trinoma. Pero paunti-unti ito nagagawin para hindi isara yung buong mall. Isang bagong atraksyon dito, magkakaroon ng giant 3D LED billboard. Eto na kaya yon, abangan natin yan. Bagay na bagay ang giant LED screen dito sa may stage. Eto na pala, oh, may bago ng design ang mga poste dito. So ayan guys, eto na yung na-renovate na. Dito naman sa kabila, tapos na yung 3 poste. Ayan yung iba naman ginagawa pa. Kasama nga ang Trinoma sa Ayala Malls redevelopment. Mula sa 13 billion, ginawa ng 17 billion ang Ayala Malls. At nagdagdag pa ng mga bagong mall na i-renovate. Ayan, dito naman sa second floor, may bago na rin mga wooden accent. Ito na talaga yung uso sa ngayon, no? Lahat ng mall may ganito ng design. Ayan, ito naman yung iba pang design. Kabilang na sa major renovation ng Trinoma ang Sky Garden. Magkakaroon ng transformation ang Sky Garden. Abangan natin yan, pati na yung Mindanao Avenue entrance. Katulad ng ginagawa ngayon sa Glorieta, ongoing renovation pero paunti-unti lang para operational pa rin ang mall habang ginagawa ang renovation. Anong masasabi nyo sa mga development na ito? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon.
Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutan na i-like, i-share ang video ito at mag-subscribe. Thank you for watching!